Noong EDSA Revolution noong 1986, kasama ng maraming naging haligi ng demokrasya, halos 2 milyong Pilipino ang nagsama-sama sa EDSA upang pabagsakin ang rehimen ng dating Pangulong Marcos. Ngunit kung susumahin natin ang populasyon ng Pilipinas ngayon, ito ay katumbas ng 45 EDSA Revolution na sabay-sabay na nagaganap. Ang populasyon ay ang lahat ng mga tao na nakatira sa isang lugar, bansa o iba pa. Sa taong 2010, pumalo ang populasyon ng Pilipinas sa 93,260,798 na tao. Dahil nga nagbabago ang populasyon ng isang bansa, nasusukat ang pagbabago nito sa tinatawag na population growth rate. Ito ang bilis ng pagtaas o pagbaba ng populasyon sa isang lugar. Noong 2010, 1.68% ang population growth rate ng Pilipinas. Ngayon, hindi dahil tumataas ang populasyon ay tumataas din ang population growth rate. Sa katunayan, ayon sa mga datos ng World Bank mula ng 1950, habang tumataas ang populasyon ng Pilipinas, may rin namang bumababa ang growth rate. Pag pinagsamang dalawang konseptong ito, ang pagtaas ng population ay tinatawag na population growth. Paano kung masyado mabilis tumaas ang population? Tawag dito ay population explosion. Noong 2010, pumalo na nga ang populasyon ng Pilipinas sa 90 milyon. Kung tuluyan pa tayong darami, pagdating ng taong 2050, aabot na ang populasyon ng bansa sa 171,964,187. Ito ay mas mataas sa 191% sa kasulukuyang populasyon ng ating bansa. Nakakatakot nga ang ganitong statistik. Ngunit, bakit nga ba tayo dumami ng ganito? Sa ating batas, 18 na taon ang minimum age requirement upang makapag-asawa. Sa ganitong edad, hindi natin sigurado kung alam nga ng kabataan ang pinapasok nila. Mayroon ring tax exemption na binibigay sa mga asawang may anak sa Republic Act 9504 o ang Tax Relief for Minimum Wage Workers Act. 25,000 pesos ang tax exemption para sa mga anak sa isang pamilya. Makikita naman sa kasaysayan ang impluwensya ng Katolisismo na nakikita pa rin natin ngayon. Sa pananampalatayang Katoliko, ipinagbabawal ang paggamit ng mga contraceptive at artificial family planning methods. Karamihan ng populasyon ng bansa ay nagmumula sa mga pamilyang nasa probinsya o mga rural area. Dahil nga sila ay malayo, hindi sila nabibigyan ng sapat na impormasyon o pangangailangan. Itinuturing rin bilang economical asset ang mga bata. Ayon nga sa Malthusian theory na binuo ni Thomas Robert Malthus, kapag mas maraming anak, mas maraming pera ang darating sa isang pamilya. Higit sa lahat, maaring nahihiya lang ang mga Pilipino na pag-usapan ang mga konseptong may relasyon sa pagpaparami. Minsan, nakaugat ang ating pagrami dahil sa ligaya na naidudulot ng kabataan sa mga pamilya. Ang iba naman, iniisip na lang na may silbi ang kabataan. Kahit anumang dahilan, iisa pa rin ang tanong. Marami ba tayo o nagsisiksikan lang? Sa mata ng pamundong lipunan, suliranin ang pagkakaroon ng malaking populasyon. Naghahanap ang desperadong mundo ng iba't ibang paraan upang mabawasan ang tinuturing na higanteng populasyon. Nanganganib na raw ang ating mundo dahil hindi niya kaya suportahan ang dami na. Halos lahat ng tao ay may opinyon sa mga maaaring maging solusyon sa anumang problema ng populasyon. Sa kasalukuyan, iba't ibang mga eksperto, siyentipiko at dalubhasa na maaaring may magkalaban ng paninindigan ang nagbibigay ng mga posibleng solusyon. Sa bawat solusyon ng isang eksperto, ito ay pabubulaanan ng kalaban. Lahat ng mga solusyon ay may kalakasan at kahinaan. Maaari nga maging practical ang mga solusyon na ito. Ngunit,
Ang mga ito ba ay moral? Love is blind, ika nga nila. Love conquers all. Love will keep us alive. Ngunit ayon sa suliranin ng populasyon, mas bagay na too much love will kill you. Upang mabawasan raw ang populasyon, dapat na raw payagan sa lahat ng bansa ang same-sex marriage at divorce. Dapat daw bayaan ang lahat ng tao na mahalin ang nais nilang mahalin. Kapag hindi nagkasundo ang mag-asawa, dapat daw silang payagan na wakasan ang kanilang kasal. Okay lang din daw maging single parent na mag-isang nagtataguyod sa mga anak. Ngunit, salungat dito ang simbahang Katoliko. Ang babae ay para lang sa lalaki, ang lalaki ay para sa babae, at ang mag-asawa pinagsama ng Diyos hindi maaaring paghiwalayin ng tao. Sa patriarchal system ng pamilya sa Pilipinas, ang ama at ang kalalakihan ang palaging may huling salita. Halos walang boses ang kababaihan. Dapat maging pantay ang dalawa sa lipunan. Ang sigaw nila, women empowerment sa pamamagitan ng edukasyon. Kapag nabigyan ng kaalaman ng kababaihan, magkakaroon na siya ng boses sa lipunan. Mabibigyan na siya ng galang. Magiging pantay na ang babae at lalaki sa lipunan. May patupad na rin daw dapat ang kapangyarihan ng kababaihan sa reproductive rights, kakayahang magdesisyon sa pagbubuntis at boses sa spacing at timing ng anak. Ngunit, hindi kaya magkabaliktad ang dalawa? Hindi kaya mas maging malakas ang kababaihan sa ating bansa? At sa pagbubuntis, hindi kaya mas maging prioridad ang kagustuhan ng babae kaysa sa karapatan ng bata na maisilang? Bahagi ng populasyon ng mundo ang may mga taong may kapansanang pisikal at mental. Naririyan ang mga matanda na naghihintay na lamang na pumanaw, mga babaeng disgrasyada o nadisgrasya, at mga sanggol na kulang pa sa buwan na may mga deformity o kapansanan. Ang solusyon nila upang mabawasan ang populasyon, huwag nang patagalin ang buhay ng mga tinatawag nilang walang silbi o pabigat lang sa lupin. I-abort ang may mga sakit na fetus. Magiging pabigat lang naman sila sa lupin. Ngunit wala pa silang karapatang mabuhay. Mahalin at alagaan. Moral ba na patay ng isang taong nangangailangan, ngunit hindi kayang protektahan ang sarili? Magparami kayo at alagaan ng mundo, sabi ng Panginoon sa atin. Ang mga relasyong sexual ay inaatos lamang sa mga mag-asawa. Pero ang sinasabi ng media, okay lang kung magtali ka ng sino mang may gusto. Okay lang daw, cool, kasi masaya. At para raw safe, okay lang gumamit ng contraceptives. Ngunit ang pagtatalik ay hindi ginagawa upang magkaroon ng ligaya. Ito ay para magkaroon ng anak, magparami. Walang karapatan ng isang tao sa mga relasyong sexual kung wala siyang asawa. Magparami. Ang tawag ng Diyos, hindi mag-enjoy. Lahat ng mga solusyon ay naka-advantage at disadvantage. Kung mas marami at ang advantage o disadvantage, at kung moral naman ito kaysa sa practical, hindi kaya mas magandang solusyon ito? Hindi kaya maging magandang ehemplo ito sa mga susunod na henerasyon? Ngunit kung pipiliin lang natin ang practical, kung saan mura at mas marami ang pabor, kahit na hindi ito moral at kahit na maraming disadvantage kaysa advantage, susugal ba tayo? Ang bawat desisyon sa populasyon ay hindi dapat ginagawa para sumikat, yumaman, o dahil madali, pinilit, o walang ibang maaaring desisyon. Mas maganda kung pinag-iisipan ang mga desisyon na ito ng matagal na nagsasaliksik, nagtitimbang. Kasi nga, maraming buhay ang Maraming problema ang mundo. Hindi na natin kailangan ng problema. Kailangan natin ng solusyon. Kayo ang solusyon. Lahat tayo may magagawa. Bata, matanda, estudyante, guro, babae, lalaki. Kahit iba-iba tayo, may magagawa pa rin tayo. Hindi natin kailangan pumunta ng EDSA at mag-rally o mag-civil disobedience o magsulat ng open letter kay President Benigno Noynoy Cojuangco Aquino III o sugurin ang mga congressman at iba pang personalidad sa gobyerno. Sapat na ang mga magagawa natin sa mga malalapit sa atin upang dahan-dahang baguhin ang mundo. Ngunit, ano ang magagawa ko? Mo, natin.
higit sa lahat, umasa, magdasal at manampalataya. Naiyan palagi ang Diyos na nagbabantay, lalo na sa mga taong tumutulong upang mapaunlad ang ibang tao. May himala sa mga taong umaasa at naghihingi. Ngunit baka hindi natin masaksihan ang araw na magiging maayos ang lahat. Matagal pa bago natin maabot ang tunay na tagumpay. Matagal pa nga ang happy ending ng ating bansa. Pero kung magtutulungan tayong lahat, umaasa, nananampalataya, ginagawa ang lahat na makakaya, dahan-dahan tayong gumagalaw upang ihanda at salubungin ang magandang kinabukasan ng Pilipinas.